Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron po tayong napabalita ng mga kababayan na OFW sa Saudi Arabia. Ito'y lumabas na rin sa television ito. Pero may narinig ba kayong ginawa ang gobyerno? Itong mga kababayan natin dahil sa wala na, hindi na naaasikaso ng gobyerno, ng ating gobyerno doon, hindi na napapasweldo, wala nang trabaho, ang ginagawa nila, naghahalongkat sila ng mga basura. Mga basurahan, pinupuntahan nila. Para magbaka sakali, makahalukay ng makakain sa mga basurahan, mga kaibigan. Kabag-habag na, ito bang maipagmamalaki mo bang kung ikaw yun? Maipagmamalaki mo ba na ikaw ay isang Pilipino? Mga kaibigan. Tapos nagyayabang kayo dito, gobyerno natin. Kaya itong pamahalaan ngayon, ewan ko kung meron pang muka na maihaharap ito sa mga OFW. Wala na kasi. Sigurado yan eh. Lalo dito sa nangyaring pandemic, nung walang pandemic, natatakban pa yan eh. Ngayon, mga kaibigan, ang hirap takban yan. Di ba? Ang hirap i-ignore o baliwalain yung dededma sila. Narinig nyo bang nagpaliwanag sila dyan? Wala eh. At meron nga, di ba, binabalita natin, gustong-gusto na mga magsiuwi. Di ko malaman kung 400 sila. Napanood ko yung video eh. Nananawagan eh. Walang ginagawa ang gobyerno natin, di ba? Kung kailan lang nila gustong mapagpasyahan, pagka nakakahiya na sila. Tsaka lang siguro, kung meron pang kahihiyan. Wala na ho eh. Kaya, walang walang, biko sabihin eh, yung personality na magpapatupad ka ng anti-terror bill na makadadagdag para magpagalit ng tao, dahil pinangangambahan na yung batas na gusto nilang ipatupad ay para lamang sa mga gusto nilang gipitin. Mga kaibigan. Para wala nang magsasalita. Kaya nga sabi ko, kung ang talagang yun ang pakay ninyo, nag-aaksaya kayo ng panahon. Huwag na kayong gumawa ng bill. Sayang yan eh. Alam ko naman bakit sinusuportahan niya ng mga mambabatas eh. Kasi mga mambabatas, takot sa kanila lahat eh. Alam niyo kung bakit? Di ba umpisa pa lang pinagbantaan na sila? Huwag kayong loko-loko, baka ipasara ko yung kongreso. Takot sila eh. Hindi baling magipit ang mamamayan. Hindi baling apihin ang kahit sino. Huwag lang silang mawala sa pwesto. Yun ang talagang totoo dyan. Kung bakit sila Soto at yung mga may panukala niyan, mga kaibigan, nagpapanggap, nagpupumilit na ano daw yan? Sabi pa nga ni Soto buti nga mayroong anti-terror bill kaysa naman martial law. Nakita ninyo? Kasi pag mag-martial law, wala sila sa pwesto. Di ba? Wala kayo. Kung may martial law. Madali na kayong tadyakan. Di ba? Yan ang totoo.
Kaya dito, binebenta lahat eh. Ang sambayan ng Pilipino, itong ang bansa natin, binebenta sa inchik eh. Bentahan eh. Ang umiiral ngayon, puro katrayduran sa bansa at sa mamamayan. Yan ang talagang kalakalan ngayon sa politika, mga kaibigan. Puro katrayduran. Sa taong bayan at saka sa ating bansa. Yan ang talagang totoo niyan. Hindi baling maibenta ang Pilipinas, basta sila nasa pwesto. Yun ang akala ninyo. Diba? Paano kung hawak na nila lahat ang kapangyarihan? Palagay ninyo papopormahin pa kayo? Bay naloloko kayo. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sabi ho ng Malacanang ni Presidente Duterte, ano niya? Bili tayo ng bigyan natin ng transistor radios yung mga estudyante, lalo sa malalayo raw na lugar. Ang halaga po 300 pesos. Pera na naman ito, di ba? Yan daw ang balak ipamigay. Pero ang sabi ni Harry Roque, mga kaibigan, wala palang budget. Panukala pa raw yan ni Presidente pero wala pang budget. Huwag na muna tayo doon sa budget kasi tiyak na naman niya, may magnanakaw na naman dyan. Sabi ko nga sa inyo wala pa akong narinig na proyekto at ahensya ng gobyerno rito na naglunsad ng programa, proyekto, ang hindi nabahira ng katiwalian. Kunyari pa ito sa ombudsman. Ngayon mo lang narinig ulit nagsalita yan nung bagong maupo at saka ngayon na lang ulit. Di ba? Natatandaan nyo ba? Narinig nyo ba yan si Martires? Ngayon na lang ulit. Kesyo kakasuhan daw yung PhilHealth. Sino maniniwala sa'yo? Si Cesar Montano, ilang taon na? May kaso ba? Wala naman Mga kaibigan, ang loloko lang itong mga to Puro, alam niyo, sabi ko nga, hindi naman kayo mabubuhay ng 100 taon ginagawa niyo pa yan. Ilang taon na kayo? Martires, matanda na yan Yung bang nalalabing mga taon sa buhay ninyo, ayaw niyo pang gastusin para magsabi ng totoo? Yung ba hindi pa ninyo maiukol yung kalahati lang man lang, magkaroon kayo ng pagmamahal sa bayan. Di ba? Kalahati lang. Yung kalahati sa pansarili na ninyo. Wag lang, wala na kayo nun Kahit 1%, wala na kayo. Sino pa man wala nang credibility ang gobyerno. Simulat sa poll, wala hong natupad. Kaya sabi ko, ang laki ng pagsisisi ko. Namuhunan tayo. Nagbabayad pa kami ng programa ni Ka Jerry Si Ka Jerry pa. Kasama natin sa programa. Sipin mo, kinakampanya pa namin yan. Sabi ko nga sa inyo, wala pa yung mga bugok na yan At ang masama, ito yung binabanggit sa hearing na, di ba si Presidente Duterte may programa sa radyo yan, sa TV, doon sa ABS-CBN. Naalala ko tuloy, noong yan pinaiimbestigahan ni Dilima sa human rights. Dahil nga sa paghanga ko, maling paghanga pala yun. Maling paghanga ko, sipin mo, binabayaran ako para ilathala sa kolum
sa aking column sa dyaryo yung investigasyon sa DDS. Yun ang unang DDS eh. Duterte Death Squad ang ibig sabihin nun eh. Yung una, di ba? Oo. Akalain mo, tinanggihan ko yun. At yun ang naging sanhi. Ikinagalit pa sa akin nung nagpapalabas nun. At magbabayad. Sila may PR. Ang suspecha ko, pinopondohan ni Nograles. Dati kalaban ni Duterte yan eh. Yung tatay nitong Carlo. Yung naging speaker kay Gloria. Si Boy Nograles. Yun ang nagpapabanat kay Duterte. Nung basahin ko, nasa email ko, hanggang ngayon nasa email ko yun eh. Pero hindi ko nilabas yun. Alang-alang sa paghanga natin, nagpapaimbestiga si De Lima sa human rights violation. Yun daw mga DDS doon sa Davao. Nasa email ko pa yun. Alam mo, masaklap na nangyari. Nung maupo si Presidente Duterte, yung mga nagalit sa akin dahil sa hindi ko pagkakalathala doon sa paninira o kuwan man yun, kung ano man ang tawag nyo ron, yung banat sa kanya, yun ang mga napwesto. Anong klase yun? Noon ako nadismaya, puro walang hiya yun eh. Mga walang yaho yun, nilagay sa gobyerno. Mga kaibigan. Kaya ako na umpisa nang, nagduda na ako. Pero nagbigay ako ng, hindi naman ako katulad ni Trillanes, di ba, ni Senator, na bumanat kagad. Siyempre, bigyan mo muna ng pagkakataon. Di ba? Pangatlong taon na ngayon eh. Ano pa gagawin mo? Di ba lahat ng mabubuting bagay, mungkahi, sinabi ho natin sa programa natin na dapat nilang gawin. Yung mabubuti, hindi nila ginawa. Mga kaibigan, ang dami pang ang gumaya nung bandang huli. Kasi wala naman sila maimungkahi. Kinokopya lang ako eh. Nagtataka nga ako minsan, may sinasabi ko, kinabukasan, sasabihin ni Presidente Duterte, siguro may nakikinig na mga nagpapanggap na may nalalaman, yung pala pinulot lang sa akin. Pero nakakalapit sila ron, sila nagsasabi. Di ba? Pero wala po. Walang katotohanang nangyari. Nasayang yung paghanga natin, yung panahon na ginugol natin, mga kaibigan. Masama, sabi ko nga sa inyo, isa lang ang katwiran natin eh. Pwede ho kami sa lokohan, basta wag lang matagal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ang binabalak nila na, kaya binabalak nilang bumili ng transistor radio na ipamimigay daw sa mga mag-aaral. Ito, hulaan ko na. Pag natuloy yan, mga kaibigan, pag natuloy yan, yung project na yan, sigurado, papalpak yan. Sipin mo yung lektura, yung pagtuturo ng teacher sa pamamagitan na ng radyo, ang laking gastos nito, di ba? Hindi lamang yung transistor eh. Siyempre, yung radyong ibubuga ng transistor, gagastusan mo yun. Di ba? Maraming makikinabang dito kung gagamitin nila pati yung mga commercial broadcast station. Di ba? Siyempre, una na dyan, crony. Di ba? Pagka-commercial.
Kasi meron ng gobyerno eh. Eh yan nga mga himpilan ng gobyerno na yan, ang dami niyan ha, sa buong Pilipinas. Hindi naman lahat yan tumatakbo eh. Pero ang daming pinasusweldo. Pati saradong istasyon, may sumusweldo, mga multo. Ngayon, kayo, sintido ko mun lang, paano nila patatakbuhin yon? Ako nga, di ba, nagmungkahi ako nung, kung talagang gusto nilang magganyan, ang dapat nilang gawin, pagukulan nila ng panahon, magpondo sila, halimbawa, para sa unang 3 buwan, nire-record yun. Ha? Yung curriculum, mga kaibigan, yung lecture para sa ganito. O, naka-video na yon, di ba? Naka-video, panonoorin. May visual. Ito radio eh. Binigyan mo ng radio yung estudyante. Nag-lecture ka ngayon sa radyo. Nagsalita ngayon yung teacher. Paano mo masisiguro nakikinig sa iyo yung estudyante, Aber? Baka makinig sa iyo yung nanay. Di ba? Nanay ang makikinig sa iyo. Yung palang bata, lalaro lang. O kaya, natutulog. Yung nanay na rin ang gagawa ng assignment. O di parang ang teacher din doon, yung nanay. Di ba? Ano magiging itsura niyan? Imagine ninyo, sintido komon. Wala eh. Walang kabuluhan. Hindi totoo. Ang talagang plano lang, magbayad ka ng tuition. Di ba? Lalo na kung private school para kumita sila. Gusto pa nga, mag-increase na eh. At ang sponsor, abogado, para payagan ng pagtataas ng tuition ngayon. Sa harap nitong pangyayari ngayon, walang mga hanap buhay ang tao. Nagagawa pa nila yun na abogaduhan yung pagtataas ng tuition sa mga private schools. Wala akong nakikita, buti nga eh. Wala na si Kuya Cesar ngayon sa radyo eh. Kung si Kuya Cesar ang magtuturo niyan, isipin mo. Ang tagal bago matapos ang klase. Kilala niyo ba si Kuya Cesar? Marami, hindi na rin alam yan. Broadcaster yun eh. Yun yung nagsasalita, napakabagal eh. Mga kaibigan eh. Yung bang nagsalita sa basketball, di ba? Sa sobrang bagal, ganito eh. At ipinasa po ang bola. Sports to di ba? Pag sports, mabilisan yan, di ba? Ang salita ni Kuya Cesar, at ipinasa ang bola kay Kuya Jaworski. At pumito ang referee. Ang sabi ng referee, pururut, pururut. Pati yung pito, may tunog. Ganun magsalita yun tapos na yung basketball, nagsasalita pa siya eh. Mga kaibigan, matagal nang tapos yung basketball eh. Di aantukin yung estudyante, makikinig sa radyo. Imagine niyo lahat yan. Malayo sa katotohanan. Kalokohan. Iba yung merong kaharap mo yung teacher. Yun lamang ang i-play mo yan sa TV. Boring yun, di ba? Para sa mga nag-aaral. Nanonood ka. Lalo na yung radyo. Paano mong malalaman paano malalaman ng teacher pagka binigyan mo ng radyo yung estudyante, nangangahulugang katumbas na yun makikinig nga sa lecture yung estudyante. Sabi ko nga sa inyo, ang eskwela ngayon, kaya tayo tinaguri ang mga bobo, pinakabobong bansa o mga estudyante, na may mga estudyante pinakabobo sa buong mundo.
Ha? Bagsak ang IQ. Ha? Kaya maraming walang sentido kumon. Bakit? Sa mga private school, mga kaibigan, sa totoo lang, ang daming nakatatapos ng pag-aaral kahit di naman talaga nag-aral. Ha? Ang importante sa private school, magbayad ka ng tuition. Hindi na nila problema kung may natutunan ka sa kanila o wala. Yun ang concern nila eh. Yung, ano tawag mo ron? Yung tuition, yung pera. Mga kaibigan. Siyempre, pag nag-enroll ka ngayon, huwag mo sabihin di ka sinisingil, pero, automatic na yun, ibibil ka niyan. Di ba? Kahit kailan ka gusto. Ano yun? O di pera, ang purpose, kahit na hindi ka naman makapapasok ngayon. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ako may pinag-aaral ako, manigas kayo, kahit sabihin yung pasukan na, wala kaming papapasukin. Di ba? Kaya nga sabi ko hindi nyo na kailangan yung mga batas na para gipitin ang taong bayan. Panatilihin nyo na lang sa bahay. Paano yun? Ipatupad niya yung ginagawa niyong quarantine. Yan lang naman ang naipapatupad nyo so far sa panahon ng pandemic. Yan lang naman naipatupad nyo Yung walang lalabas, maglalagay ka ng checkpoint, yun lang naman Other than that na initiative o yung konkretong aksyon na nakita tayo, wala. Tingnan ninyo nung una pa lang sinasabi natin pag-aralan yung mga gamot sa COVID, yung bakuna o ano pa mang gamot, baka yan kayang imbentohin ng Pilipino. At meron na ngang nagsasabi noon pa na kaya raw yun. Tapos ilang araw nabalitaan natin kinukonsider daw nilang pag-aralan nyo. Alam nyo, yung klinika pala nun, yung pabunan, pinasara ni Duque yun. At hindi nila inadapt yung sistema. Ito ngayon, inaprubahan pala sa Amerika yan. At saka kinukuha ngayon ng Indonesia. Yung sinasabi ngayon na merong, gamot, na yan daw ginamit ngayon sa mga may sakit na COVID, ang laki ng naging improvement. Yung sinasaksak sa mga basketball player, ano yun? May steroid yung gamot. Ganun halos yata yung ini-introduce ng Pabunan, Dr. Pabunan sa Olongapo, Sambales noon, na hindi nga inaprubahan dito, pero sa Amerika inaprubahan. At ngayon, itong Indonesia, ang sinasabi nila, kinuha itong itong formula na ito, para gamitin o subukin na nila, mga kaibigan, laban sa COVID. Tingnan mo kawalang yaan. Bakit? Hindi sila kikita Di ba? Kung kikita man sila, bakit malupit sa ito? Siguro may usapan sila sa China. Huwag kayong kukuha ng anumang bakuna o gamot laban sa COVID na hindi sa amin manggagaling. Merong commitment. Yun ang talagang katotohanan dyan, mga kaibigan. Maliban wala ka maisip na dahilan Kaya hindi tayo muunlad dito Sipin mo, panganib na itong hinaharap natin Meron naman magagawa ang mga Pilipino. Hindi nila binibigyan ng pagkakataon. Sinasadya nila, mga kaibigan. At kung pwede, gipitin pa nga nila Sila pa ang gumigipit sa sarili nila, mga kaibigan.
So, yan po kahapon, yun nga yung meron tayong nabati kahapon na wala naman sa loob ko na yung palang pinababati sa ating kahapon, kagabi, sa mga nakapakinig, mga kaibigan. Alam nyo kung sino pala yun? Si ano yun yung ating kababayang OFW, natatandaan ninyo, sa Taiwan, na gustong ipadeport nila Roque ng Department of Lagay and Extortion, DOLE. Ang pangalan si Lin Silawan. Di ba? Siya, na-recall ko na lang, kaninang umaga. Si Lin Silawan pala yung binati nating kagabi na nasa Taiwan, yung OFW na ipinagtanggol ng Taiwan government, laban sa katarantaduhang gustong gawin ng ating pamahalaan na siya mapadeport pabalik dito sa Pilipinas. Sumulat pa mga walang hiya yung labor attaché doon na gustong lumolipap kay Presidente Duterte, mga kaibigan. Hinihiling niya pabalikin ng gobyerno si Lin Silawan, yung OFW, pagkatapos na punahin yung gobyerno natin, nagsalita, mga kaibigan. Abay, pinadideport dahil daw ito, cyber libel daw, sa kasong cyber libel. Kung di ba namang gunggong, alam ba ninyo ang labor attaché? Ang labor attaché na itinatalaga, ewan ko kung ito'y abogado. Kasi sa pagkakaalam natin, simulat sa poll, ang inilalagay na labor attaché ay abogado. Sapagkat ang pangunahing tungkulin niyan ay ipagtanggol ang ating mga kababayan sa ibang bansa kung saan sila nakatalaga. Yan ang trabaho niyan mga kaibigan kaya kinakailangan abogado. Isipin ninyo, ano ginawa ng Taiwan? Pinalagan at napahiya ang bansa natin. Nakatikim sila ng napakalaking kahihiyan. Kung dito yan, sasabihin nito mga to, OFW lang yan Di ba? Anong OFW lang yan? Sa Taiwan, hindi. Sa Taiwan, tao yan. Isang tao na merong karapatan na tamasahin ang demokrasya sa bansa na kanyang kinaroroonan. Hindi ba yun ang sabi ng Taiwan? Pinahahalagahan namin ang karapatan pati ng mga dayuhan dito sa aming bansa na kanilang magamit o ma-exercise ang kanilang kalayaang magpahayag na dapat, sabi ng Taiwan, ay ipinatutupad sa lahat ng bansa sa mundo. Yan ang sabi, di ba? Ng bansang Taiwan. May nangyari ba? May nagawa ba sila? At montik pa na yan ay magresulta. Nagprotesta ang ang Taiwan Huwag nyo kaming pakikialaman Batas namin ang kami magpapatupad. Batas nyo kayo magpatupad. Pero wala siyang nilalabag na batas sa amin. Kaya hindi namin magagawa yung gusto nyo mangyari. Yun ang ibig sabihin. Para pauwiin itong OFW. Wala naman nilabag na batas Mga kaibigan, di napahiya kayo. Di ba yun ang nagpapatunay na kahit walang nilalabag sa batas gusto nila pagka gusto nilang gipiting, gigipiting ka nila. Mabuti na lang doon, wala silang kapangyarihan.
at hindi pumapayag sa gusto nilang mangyari, mga kaibigan. O kaya, kung nakikinig ulit ngayon yung ating kababayang si Lin Silawan doon sa Taiwan, binabati natin siya at huwag ka nang umuwi hanggang itong gobyernong ito nandito. Sigurado, pahihirapan ka, haharassing ka. Kung hindi nga, yung iba nga meron pang kakayahang magtanggol sa sarili. May kakayahang, harapin kung ano man ang panggigipit sa kanila. Walang magawa. Diba? Kita ninyo. Huwag ka munang bumalik dito. At aalagaan ka naman dyan, sigurado. Naiintindihan ka, hindi mga gago, tanga, ang mga taga-Taiwan para hindi nila maunawaan ang kalagayan mo dyan. Di ba? Ng isang Pilipinong katulad mo. Naninindigan sila. Alam nila mangyayari sa'yo. Oh, di ba? Sabi ko nga sa inyo, yan Taiwan, iba ugali ng tao dyan. Mga kaibigan, kahit presidente dyan, minumura. Bakit? Na-exercise nila yung karapatan nila. Yun ang batas Dito may batas nga tayong ganun Pero, bawal i-apply sa kanila. Pag sa iba pwede. Alipustahin mo, dapurakin mo, lapastanganin mo kahit Vice President ng Pilipinas. Wala namang wala naman sila masabing kasalanan. Bakit nyo ginaganon? Akala mo kung mga makapagsalita, ginawan sila ng atraso Ano yung atraso sa inyo ni Leni Robredo? Di ba? At ng ibang mga pinagmumura ninyo. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin. Hindoropot. Ayan po. Si Lin Silawan po, binabati natin sa bansang Taiwan. At magbabasa tayo ng ilang mga bati-bati rito. Meron pa tayong mga issue dito Yun, si Justice o dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang sabi niya, kung yung anti-terrorism bill ay lalagdaan, nangako ako at sinabihan ko ang aking mga kaibigan na ako ay lalahok sa petisyon upang questionin ang constitutionality ng batas na yan. Mga kaibigan. Pero sabi ni Carpio, ang hindi ko lang magagawa ngayon, yung ako ay tumayo bilang abogado, bilang counsel, legal counsel, para pangunahan niyang kasong yan. Sapagkat may batas pala. Ang sabi niya, I cannot appear before the Supreme Court because there is a prohibition under the law appearing in the agency where you work 1 year before. May batas po pala na nagbabawal sa ilalim ng batas na yung abogado lumutang sa isang ahensyang pinaglingkuran niya. Siya sa Supreme Court, di ba?
yung petition dadalhin sa Supreme Court, hindi siya pwedeng maging abogado muna ngayon. Dahil bawal sa batas yun. Pwede yun pag nakalipas na ang 1 taon. Sapagkat siya nagretiro sa serbisyo bilang Associate Justice ng Korte Suprema nung October lang last year. So kailangan after October 19, dun magiging 1 taon, di ba? O, pagka October 19, pagkatapos ng October 19, pwede na siyang mag-appear doon sa Supreme Court. Pwede na siyang tumayo doon. Ngayon, hindi niya magagawa yon. Pero may commitment na siya na kinausap niya ang mga kaibigan niya na siya po ay sasali. Lalahok siya. Siyempre, malaki maitutulong, maiaambag ni Carpio. Pero alam niyo na, kahit na dating senior associate justice si Carpio, alam naman ninyo ang labanan sa Korte Suprema. Hindi naman katwiran ang labanan dyan, lalo ito ay political issue. Political issue ito mga kaibigan kung sa hindi nga political issue natatarantado rin ang kaso dyan Diba, yung pagtakbo na lang ni Erap sa politika ulit, yung pinayagan si Erap, isang malaking katarantaduhan yun At sa Supreme Court, pinayagan nilang tumakbo si Erap, di ba? Pero si Carpio hindi bumoto ron. Labag si, dissenting opinion do si Justice Carpio. Ang pumabor doon, itong mga nagpalit-palitang mga naging Chief Justice. Si Bersamin nga balita natin, yan ang lumakad daw ng kaso. Di umano ni Bong Revilla sa Sandigan Bayan. Bago siya maging Chief Justice of the Supreme Court. Ngayon, mga kaibigan, si Carpio magaling. At marunong manindigan. Nationalist. Wala akong naririnig ngayon na abogado. Lalo na Supreme Court Justice. Bihira sa mga Supreme Court Justice na nagre-retiro ang tumitindig para sa national interest. Wala nun. Bihira. Si Justice Carpio lamang ang nakikita natin ngayon na nagtatanggol sa kasarinlan ng ating bansa. Laban sa ginagawang panghahalay, paglapastangan ng bansang China. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Yan kasi mga justices ng Supreme Court, siyempre pag nagretiro, gusto niya magpahinga na. Diba? Magpabanjing-banjing. Pasulat-sulat na lang ng column, di ba? Si Carpio, nagsusulat din ng column yan Kahit na nung nasa Supreme Court yan Ngayon, sa Supreme Court, kahit na si Carpio pa ang manguna dyan, hindi ko namang siyempre, hindi mo naman matatawaran ng credibility ni Carpio at ang kanyang
kanyang paninindigan. Sa akin lang, mukhang mahirapan na magtagumpay. Pero mabuti na yung merong tumatayo. Kasi po, ang labanan sa Supreme Court, lalo na kung political issue ang pinag-uusapan. At ang embarrassment dito, babalandra sa mukha ni Presidente Duterte, tiyak na ang mangyayari dyan, Judge Reynalda Estacio mangyayari dyan, mga kaibigan. Mag-iimbento ng kung ano-ano yan. Pipilitin niya na baluktutin ang katarungan. Na sabihing constitutional yung anti-terror bill kahit hindi. Ganun yan Bakit? Political Kasi yung kanilang position, political Sino ba nag-appoint sa kanila dyan? Overwhelming majority ng members ngayon ng Supreme Court ay appointed ni Digong. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Birthday po ngayon ni Jeanette Dawinan. Siya po'y may bahay ni Archie Dawinan at na taga Columbus, Ohio. Ohio tuloy. Iba naman yung Ohio. Good morning. Ito naman sa Ohio. Si happy birthday. Binabati natin si Jeanette Dawinan na may bahay ni Archie Dawinan dyan po sa Columbus, Ohio. At dahil birthday niya po ngayon, at sa lahat ng mga may kaarawan, narito ang ating pagbati. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa iyo. Nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Okay, meron pa tayong konti na lang na nalalabing oras natin. Binabati natin lahat ng ating mga katropang Lapid Fire. Hindi na ho natin maisa-isa. Sina Arlene Tañedo Barrias at Mon Barrias sa Amsterdam. Kaenyang Mina, Ani Flormata Saludes, Jorge Beichong, Susana de los Santos, si Ella Samson Albiar, Rosita DC, Yula Sotelo, June Di Valencia, si Andres Bonifacio. Sa Italy po naman, Buenos Dias, Joel Diaz at Carolina Luge. Si Crishel ay nanonood sa atin, Mirna Regalado, Nixon Nang Torres ng New York, at saka kasama niyang nanonood si Mary Jane, si Mila Carpio, Edwin Javier, June Gases, ang original lead vocalist ng dating bandang Abracadabra na nasa Guam. Si Nenita Rafinan, Boyet Potenciano, si Mary Louise D.M. Melvin Garcia, Edgardo Lim, Maria Cruz, Jess Guevara,
June Dahl ng California, Milski Kasilhan. Mapapansin ninyo ngayon, ha? Dito wala nang dumidepensa halos meron din, mga abogado, isa yata si Justice Carpio, dun sa decision, dispalinghadong decision ni Reynalda Estacio, mga kaibigan. Sipin mo, 12 years daw yung cyber libel. Libel? Gaano ba kabigat yung krimen na yun? At nagkaroon ng prescriptive period na 12 years. Saan niya kinuha yun? Tapos, retroactive. Mga kaibigan. Wala pang batas nung mangyari. Yung sinasabi nilang crime of cyber libel. Nagkaroon ng batas, mga kaibigan, ilang taon. In-apply mo rin yung batas? Dapat, hindi ba pwedeng kasuhan ng judge ng, di ba meron tinatawag na ignorance of the law? Mabigat yun. Pwede siyang matanggal kung may magsasampa ng kaso laban dun sa judge na humatol kay sa Rappler. At saka alam po ninyo, ang international community, ganun naman dito sa atin Katulad sa issue ng West Philippine Sea, ng mga Philippine Territory, na winawalang hiya ng China, kinamkam ng China, pinayagan ng gobyerno natin. Isipin ninyo, ang nagtatanggol sa atin, ibang bansa, ang iniimbok nila na para labanan ng China, yung decision pabor sa atin ng International Court, na pumabor sa atin, na kumikilala sa pagmamay-ari ng Pilipinas sa mga teritoryong bigla na lang inokupahan ng mga high-end na inchik na yan, mga kaibigan. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi patagain, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, Mga kaibigan, wala naman po tayong oras, kaya diyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam. Tayo po ay babalik bukas sa ganap na alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi. Dito po sa Liberty Radio. Ang palatuntunang Lapid Fire, ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Duke! bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aabit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay.
walang nang aapit. Ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na